God bless you. God loves you. God bless me. God loves me. Amen. Happy New Year. Happy New Year. Brother and sister, sa taon na 2021, ngayon ay hindi pa natatapos ng COVID-19 pandemic. Kaya tayo ay maging aktibo kasama ng COVID-19 pandemic. Bilang Kristiyanong, paano tayo maaring magtagumpay at paano tayo maliligtas mula sa sakuna ng pandemic. At ano ang maaari natin ihanda sa spiritual na pananampalataya para sa taon ng 2021. Ang message para sa buwan ng January, nais kong ipahayag ang ilalaman ng foundation ng pananampalataya para sa bagong taon. Ang kahalagan ng simula ng bagong taon upang makagawa ng bagong decision para sa bagong taon. At sa bagong pag-asa para sa taon na 2021, bagong buhay para sa bagong taon. Amen. Ang pasuko ay nangahulugan na upang lampasan ng kamatayan. Ang Pasko ay ginawa sa pamagitan ng utos ng Diyos para sa pagliligtas ng mga Israelita mula sa salot sa Egypto. Ang mga taga-Egypto ay namatay at miserable dahil si Haring Paraon ay hindi sumunod sa utos ng Diyos na hindi pinalabas ni Haring Paraon at hindi binigay ng kalayaan ng mga Israelita. Kaya pinarusahan ng Diyos ang Egypto ang mga salon ng 10 beses. Sa huling parusa ay pagkamatay ng panganay na anak. At sa oras na yaon, para sa kaligtasan ng mga Israelita, iniutos ng Diyos ang Pasko. Ito ang dahan ng survival at kaligtasan para sa mga Israelita. Ngayon ay pandemic generation, kaya maraming mga tao ang namatay at naturusan dahil sa COVID-19. Magamad mga doktor, mga pastor, at mga Kristiyano ay namatay para sa maligayang bagong taon. Anong pananampalataya ang ihanda natin para magtagumpay mula sa pandemic? Tama, kaligtasan natin bumalik sa salita ng Diyos na ang Biblia kung saan ay ang dahan upang magtagumpay sa pamagitan ng Pasko ng Diyos. Amen. Unang sa Pasko, gawa ng Pasko, gawa para sa Pasko, verse 11. Ganito inyong kakain at iyong kakain dali-dali siyang Pasko ng Panginoon. Kaya gawa ng Pasko, ito'y utos, kumain ng handog, verse 5, verse 9. Ang Egypto ay nasa mahirap na situation dahil sa meron salot, sakuna, at
paturusa sa pamagitan ng parusa ng Diyos. Ngunit ang Israelita ay kumain ang karne ng kordero at kambing ayon sa utos ng Diyos. Ano ang ibig sabi ng kordero ay handog na sunugin at ang tupa ay nagsisimbolo ng si Hesu Kristo. Kapag kakain nila, ito ay malilis, kumain ang kordero ay nangahulugan ng sumasampalataya kay Hesu Kristo. At nangahulugan ng handog na si Hesu Kristo kumain ay nangahulugan ng kumain ng salita ng Biblia sa panahon ng pandemic. Ang ating pagkain ay pananampalataya at ang salita ng Biblia. Ang gawa ng Pasko isuot ang baluti ng Diyos. Iniutos ng Diyos na magkuha ng kasuotan na bikis at ibigis sa baywang sa panahon ng Pasko. Kunin ang bikis na nangahulugan ng isuhop. Ang bikis ng katotohanan anang kunin ang pangyapak na nangahulugan ng isuhop ang baluti ng mabuting balita. At kunin ang inyong tabak sa inyong kamay na nangahulugan ng isuhop ang baluti na tabak ng Espiritu Santo. Ephesians chapter 6 verse 14-17, magsitibay mga kayo na ang inyong mga baywang ay may bikis na katotohanan na may sakpat na baluti ng katuwiran. Verse 15, at ang inyong mga paa ay may pangyabang na pakahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Verse 16, bukod dito ay taglayin inyo ang kalasak ng pananampalataya na siyang ipapatay iyong sa lahat ng ingat as na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng tulpante ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Iniutos ng Diyos sa mga Israelita na isuom ng baluti dahil maaring mangyari na sumalakay ng Egypto sa Israel. Na ito'y manguhulugan ng Espiritu na baluti para sa Kristiyano sa panahon ng calamity at pandemic. Apply ko message ang Egypto ay may mga salot at calamity, ngunit ang mga Israelita ay nakahanda ng pisikal na baluti ayon sa utos ng Diyos. Tama, para mapatagumpayan ang pandemic, dapat tayong may spiritual ng baluti, solo Kristos, sola fide. Bikis ng katotohanan, kapayapaan ng mabuting balita at tabang ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ay magiging sa Bible at ligtas. Amen.
Number 2, gawa ng Paskua, ilagay ang dugo ng kordero. Verse 7, kukuha sila ng dugo niya at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakaninan. Ang dugo ng kordero ay hindi gamot at sandata, kundi ito ay instrumento ng Diyos at pangako ng kaligtasan. Naparusahan ng mga taga-Egypto ay namatay sa pamagitan ng ika-10 salot dahil wala sila dugo ng kordero sa kanilang pintuan. Ngunit ang mga Israelita ay meron dugo ng kordero sa pinto sa makatuwid. Kung walang dugo ng kordero ay walang kaligtasan. Kaya ang mga Israelita ay naglagay ng dugo sa haligi ng pintuan. Ang dugo ng kordero ay nangahulugan na si Hesu Kristo, John chapter 1 verse 29, nang sa ginabukasan ay nakita ni Juan si Hesu na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nakalis ng kasalanan ng salibutan. Ang kabayan ng kasalanan ay kamatayan. Ito ay nangahulugan ng kamatayan ng parusa sa pamagitan ito. Ano ang ating daan sa Bible? Ang kaligtasan ay dugo lamang ni Hesu Kristo. Dugo ni Hesu ay kapangyarihan upang maghugas ng mga kasalanan. Kaya kung walang dugo ni Hesu ay walang kaligtasan. Ang dugo ni Hesu ay buhay na walang hanggang. Ito ay ang dahan ng kaligtasan. John 6:54-55, ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggang. At siya ay aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Matthew 26:28, Communion Ceremony, Hesu Kristo, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Uminom ng kanyang dugo ay nangahulugan ng sumasampalataya sa kanya at kumain ng salita ng Biblia dahil siya ang logos, ang salita. Apply ko sa message para sa oras ng pandemic, ang dahan ng kaligtasan ay magtiwala sa dugo ni Hesu Kristo sa makatuwid bagay sumapalataya sa dugo ng solo Kristo. Amen. Ang ating pakasa ay dugo ni Hesu Kristo hanggang sa buling tumating si Hesu Kristo. Amen. Number 3, ang gawa ng Paskua, kumain ng tinapay na walang levadura. Verse 15. 7 araw na kakain kayo ng tinapay na walang levadura. Sa unang araw ay inyong ihihiwalay sa inyong mga bahay ng levadura
sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may nebadura mula sa unang araw hanggang sa ikapitong araw ay hiwalay sa Israel ang taong niyaon. Ang mga taga-Egypto ay naparusahan sa pamagitan ng mga salot at sakuna hanggang sa ikasampung kalamita. Ngunit ang mga Israelita ay nasa Paskua. Iniutos ng Diyos na kumain ng tinapay na walang nebadura. Ito ay hindi gamot para sa pandemic. Ito ay instrumento ng kaligtasan para sa mga Israelita sa panahon ng salot sa Egypto. Ang tinapay na walang nebadura ay nangahulugan ng tunay na tinapay at puro na tinapay dahil wala dito nebadura. Itong tinapay ay nagsisimbolo ng si Hesu Kristo. Siya ay walang kasalanan at walang kapitasan at makatuwiran. Matthew 26:26. Ito ay nangahulugan ng katawan ni Hesu Kristo. Samantalang sila ay nagsisikain, ay tumampo si Hesu ng tinapay at pinakpala at pinaputol-putol at ibigay sa mga alagad. At sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Ito ay nangahulugan ng tinapay ng buhay. John chapter 6 verse 51, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino mang ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng salibutan. Sa panahon ng pandemic ng Egypto, ang mga Israelita ay kumain ng tinapay na walang nebadura dahil ito ay utos ng Diyos. Kaya sila ay naligtas ay sa Bible mula sa mga salot at sakuna. Ngayon, ano ang dapat natin gawin ng generation ng pandemic? Tama, kumain tayo ng tinapay na walang nebadura. Ito'y nangahulugan ng ala-alay na namatay si Jesus sa krus. Namatay si para sa ating kaligtasan at nagtagumpay sa salibutan sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Siya ay muling darating sa katapusan ng salibutan. Amen. Ang conclusion, message, binigay sa ating ng Diyos ang sekreto ng Paskua. Ang mga taga-Egypto ay namatay at nagturusa dahil nakaroon ng kalamite at parusa ng Diyos. Gayunman ang mga Israelita ay hindi namatay sa parusa ng Diyos dahil sila'y sumunod sa mga utos ng Diyos. Sa sila'y nakanda ay gumawa ng kumain ng kordero ng kambing at pagkatapos sila nagsuot ng paluti ng pikis, pangyapak
at kinuha ng tapak. Katulad ito'y kaligtasan din natin makahanda para sa spiritulang laban. Kaya kunin ang bikis ng katotohanan na ibig sabihin ay pananampalataya ng katotohanan, kundi ang panyabang ng mabuting balita at kunin ng tabang ng kapangyarihan. Ito ay tabang ng Espiritu Santo. Ito ang dahan ng kaligtasan sa panahon ng pandemic. At pagkatapos ay ilagay ng dugo ng kordero, dugo ni Yesu Kristo sa aking dugo, sa puso, aking puso, dugo ni Jesus sa ating family. Ito ang dahan ng buhay, kumain ng tinapay na walang lebatura sa makatwid bagay. Ang katawan ni Jesus ay katuwiran at tagapagligtas. Kaya sa pamagitan ng kanyang katawan, meron tayong buhay na walang hanggang at babangon tayo sa muling pagdating ni Hesu Kristo. Amen. Ito ang kahulugan ng Pasko at sa pamagitan ng Pasko, tayo ay naligtas mula sa tribulation ng salibutan. Amen. Tayo pa ay mananangin. Panginoon, maraming salamat po dahil sa meron kami po message tungkol sa Pasko. Ito'y sekreto ng Diyos, Pasko. Ito'y Hesu Kristo, kaligtasan. Habang pandemic, sakuna sa COVID-19, Panginoon 2021, Panginoon, kailangan namin Pasko kay Hesu Kristo. Panginoon, salamat po sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.